Hindi yung masama ang gumawa ng mabuti. Okay po yon. Pero hindi yun ang basis at premise natin para ibigay sa atin ng Diyos ang kaligtasan. Ang kaligtasan po hindi pag-anib sa anumang relihiyon, kundi ito po ay it's not by membership to any religion, but magandang gabi po muli mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Bishop Ray Ramis ng Christian Cathedral Church na nagtuturo at nagtatanggol ng katotohanan, samantalang nagtutuwid at nagtatama naman po ng mga kamalian. Ngayong gabi po ay magpapatuloy po tayo sa ating pag-aaral ng kasunod ng ating lesson last Monday ng Can Salvation Be Lost? At dito po ititingnan natin kung anong dapat gawin kapag ka ang tao pagkatapos maligtas. Mahalaga po na hindi lang tayo tumanggap ng kaligtasan, kundi ginagawa natin ang ating gampanin bilang isang taong nakaranas ng kaligtasan. Kaya ang ating pong aralin ay, Lord, what's next? Una, dapat natin gawin after getting saved, ay make sure of your salvation. Lagi po natin sinasabi, salvation is by grace through faith. Ang salvation po ay sa pamamagitan ng biyaya ng ating Diyos. Ang salvation po ay, lagi natin sinasabi, by grace, hindi po by faith, but by grace. It's not by faith, but by grace. So, yung biyaya, ang ating pinananampalatayanan, yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Salvation is by grace alone. Nothing more, nothing less. At ito po ay nakasaad sa Efeso 2:8. At ang sabi rito, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Gusto ko pong maunawa natin kasi may nagtatanong, saan po ba ligtas? Ligtas sa puot ng Diyos, ligtas sa kabayaran ng kasalanan at sa power ng sin. We have to be set free from the penalty of sin, which is eternal death, lake of fire, and at the same time to be free from the wrath of God o sa galit o puot ng Diyos. So ngayong gabi malinaw po na sa biyaya tayo ay nangaligtas. Hindi po lang sa faith, kundi ginamit na medium para matanggap ang grace ay ang faith. Kaya kung may nagsasabing ang salvation is by faith, may kulang po yon. Salvation is by grace through faith. Faith saan? Kaya ito pong pagkabanggit muna, liwanagin muna natin, ano ang grace? Grace means receiving something we are not worthy to receive. Ang biyaya ay yung matanggap natin ang bagay na hindi naman tayo karapat-dapat o dapat tumanggap. Pero natanggap natin sapagkat ito'y naganap at natanggap natin dahil sa habag at kabutihan ng ating Diyos para sa atin. Kaya nga ang kaligtasan ngayon ay ano? Ang kaligtasan ay hindi dahil sa tayo sumusunod sa kautusan or sa tinatawag nating law or kautusan. Galatia 2:16. Ganito po ang nakalagay, bagamat naalaman ng tao ay hindi inaaring ganap sa mga gawang ayon sa kautusan, maliban na sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Tayo rin ay nagsisampalataya kay Kristo Jesus upang tayo'y ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Mga kapatid, malinaw na malinaw po na tayo magiging matuwid sa harap ng Diyos, na tayo ay may kaligtasan, hindi dahil sa ating pagsunod sa kautusan, sapagkat wala daw pong inaaring ganap sa mga sumusunod sa kautusan. Ang inaaring ganap ay yung mga nananampalataya. At hindi dahil sa mga gawang ayon sa kautusan. Kahit gawin po natin ang kautusan, hindi pa rin po tayo maaaring ganap. Sapagkat sa mga gawang yaon ayon sa kautusan, ay hindi aariing ganap ang sino mang tao or sino mang laman. So maliwanag mga kapatid, wala po tayo sa ilalim ng kautusan. At maaaring sabihin natin, saan po kayong kautusan?
Noong ko pa po sinasabi, tayo po'y nasa ilalim ng kautusan ng Espiritu Santo. We are under the law of the Spirit. Hindi po the law of Ten Commandments o law of Moses. So hindi po dahil sa sumusunod tayo sa kautusan, tayo maliligtas. Mali po, sapagkat kung paghahawakan natin ang kautusan, nagkakamali po tayo. Malinaw na sinasabi rito, tayo po'y aariing ganap saan? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Pangalawa, ang kaligtasan na hindi po dahil sa paggawa ng mabuti. Efeso 2:9. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay magmapuri. Sapagkat verse 8, nakalagay po doon, sa biyaya kayo'y naligtas. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa. Hindi po masama ang gumawa ng mabuti. Okay lang po yun. Pero hindi po yun ang basis para tayo ay makaranas ng kaligtasan. Ang premise po ng kaligtasan ay isang biyaya. Through the confession that Jesus is Lord and believing that He has risen from the dead, ayon sa Roma 8, na Romans chapter 10, verse 9 and 10. Na pagkabanggit doon, if you confess with your mouth, Jesus is Lord, and believe on His resurrection, you will be saved. Romans 10:9 and 10. Ulitin ko po, hindi yung masama ang gumawa ng mabuti. Okay po yon. Pero hindi yun ang basis at premise natin para ibigay sa atin ng Diyos ang kaligtasan. Pangatlo, ang kaligtasan po hindi pag-anib sa anumang relihiyon, kundi ito po ay dahil lamang kay Kristo. It's not by membership to any religion, but by Christ alone. At dito nakikita po natin sa 1 Timothy 2:5, John 14:6 at saka Acts 4:12. 1 Timothy 2:5, sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Mga kapatid, malinaw, ang namamagitan sa atin sa Diyos, tayo bilang tao, ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Ang Diyos na nagkatawang tao para ilapit ang tao sa Diyos at maunawaan naman natin at naipahayag niya kung ano ang Diyos. John 14:6, sinabi sa kaniya ni Jesus, ako ang daan, ako ang katotohanan, at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Si Jesus po ay walang daan, sapagkat siya mismo ang daan. Siya rin po ay walang katotohanan, sapagkat siya mismo ang katotohanan. Ang Panginoong Hesus po ay hindi may buhay, kundi siya mismo ang buhay at siya mismo ang daan patungo sa Ama. Because all men fell into sin, separated from God, at lahat po ng tao hiwalay sa Diyos. Si Jesus lang po ang connector natin sa heaven o sa ating Ama sa langit. Acts 4:12. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. At yun ay mababasa natin sa verse 11 na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, maliwanag, hindi po by good works, hindi by obeying the law or commandments, hindi rin po sa pag-anib sa anumang reliyon. So, unang-una, tingnan natin ang ating kaligtasan. Pangalawa, siyasatin naman natin kung tayo nga ay nasa pananampalataya. 2 Corinthians 13:5, ganito po ang nakalagay. Examine yourselves sa English. Sa Tagalog, siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nangasa pananampalataya. Sapagkat ang pagtanggap ng kaligtasan ay by faith, kailangan nating siyasatin kung tayo nga ay may faith or nasa faith. Subukin ninyo ang inyong sarili, test yourself. Hindi ba ninyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Jesucristo ay nasa inyo? Maliban na nga kung kayo'y itinakwil na, mga kapatid. Maliwanag na sinasabi ng banal na kasulatan na itest natin kung tayo ay may kaligtasan. Baka mamaya wala ka ng kaligtasan dahil iniwan mo na gaya ng ating pinag-usapan po noong nakaraang Lunes. Okay? So mahalaga na alam natin na sa faith pa tayo.
sapagkat we will be justified and we will be made righteous from faith to faith. Kaya kung tayo daw po itinakwil na, hindi mo na ma-examine kung ikaw ay nasa pananampalataya pa. Ngayon, ang tanong, bakit kailangan na? Sapagkat marami po ang nag-aangkin at nagsasabing sila'y ligtas, pero wala namang katotohanan sa sinasabi nilang sila'y ligtas. Ang sinasabi nila ay kakaiba sa kanilang ginagawa. Kaya napakahalaga po na pag inangkin mo ikay saved, anong proof, anong pruweba na ikaw nga ay saved? Kaya masasabi mo na ikaw ay saved o tunay na ligtas sapagkat narito po yung ating mga i-check king and kin. Now, number 1, nung tinanggap mo ang kaligtasan, meron bang transform life sa iyo? Ang salvation ay magpo-produce ng transformed life, binagong buhay. Hindi mo kinakailangan ipakita ang bagong buhay para patunayan na ikaw ay ligtas. Hindi. Sapagkat natural na ikaw ay ligtas na magkakaroon ka na ng binagong buhay. 2 Corinthians 5:17. Kaya't kung ang sino man ay nakay Kristo, siya ay bago ng nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito, sila ay pawang naging mga bago. If any man is in Christ, he is a new creature, mga kapatid. Bagong nilalang ka ni. Kaya makikita na yung transformation ang life. Iba yung na-inform, iba yung na-transform. Tayo po ay nai-inform. Pero dapat makita sa atin ang transformed life. Sino man ang nagsasabing siya ay saved, wala namang transformed life, mga kapatid, questionable ang kanyang salvation. Baka hindi talaga siya na-save, kundi nag-aakala lang na siya ay na-save sapagkat ang una pong palatandaan ay transformed life. Pangalawa, 2 Peter 1:3-4, yamang ipinagkaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan ng lahat ng mga bagay na nauukol sa kabuhayan at sa kabanalan sa pamamagitan ng pagkakilala sa Kanya na tumawag sa atin sa pamamagitan ng Kanyang sariling kaluwalhatian at kagalingan. Na dahil dito ipinagkaloob niya sa atin ang Kanyang mahalaga at napakadakilang pangako upang sa pamamagitan ng mga ito ay makabahagi kayo sa kabanalang mula sa Diyos, yamang nakatanan sa kabulukang nasa sanlibutan ito dahil sa masamang pita. Ang sinabi po doon, mga kabahagi ng kabanalan sa kabanalang mula sa Diyos, that you are partakers of the divine nature. Dati pong ating nature ay sinful. Pero ngayon, ang ating na pong nature ay divine. Itong dahilan kaya nakakagawa na tayo ng kabutihan at ng kabanalan sapagkat ibinahagi na tayo ng Diyos ng kanyang kabanalan. Meron tayong seed of righteousness or holiness. Kaya mahalaga po na chine-check natin, meron ba tayong transformed life? Meron ba tayong divine nature? At ang divine nature na yon ang nagpupush sa atin para makita sa atin ang buhay na may kabanalan. Pangatlo, meron ka bang bunga ng Espiritu? Sa pamamagitan ng kaligtasan, bunga. Yun ang bunga ng Espiritu Santo. Meron ba tayong fruit? Because Jesus says, by the fruit you shall know them. To 23 ang flesh versus ang fruit of the Spirit. The works of the flesh and the fruit of the Holy Spirit. Verse 19, ito po yung works of the flesh o gawa ng laman, ang ating lumang pagkatao. At hayag ang mga gawa ng laman sa bangkatwid bagay, ang mga ito, pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakababagi, mga hidwang pananampalataya, mga kapanaghalian, paglalasing, kalayawan at mga katulad nito, tungkol sa bagay nito ay aking ipinagpapaunang ipaalala sa inyo tulad ng aking o tulad sa aking papaalala nung una sa inyo
na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Kapatid, kumusta na ang buhay mo? Yung bang nabanggit dito ay tinalikuran o iniwan mo na? Ngunit kung sasabihin mong ito ay total, save naman ako. At dahil sa ako'y save naman, kahit gawin ko mga ito ay maliligtas pa rin ako mga kapatid. Ito po ay isang kasinungalingan. Ano sabi doon? Paglalasing, kalayawan, o mga katulad ng mga ito, kapanagalian, maling aral, at mga unang nabanggit po natin, hindi po nagsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Ngayon, kung sinasabi mo ikay na save, dapat ito po ay inalis na ni Lord sa buhay mo. Okay? At hindi na po natin ginagawa at hindi na po natin ini-enjoy. Hindi rin po natin ipinagmamalaki kasi save naman tayo, kahit gumawa po tayo ng mga iyon ay okay lang, mali po yun. Ito po ay extreme grace na nagtuturo sa atin at nagdadala sa atin. So, kaya ang tanong ko, may fruit ba tayo ng Spirit? Ito ngayon ang bunga ng Espiritu. Dapat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapainuhod, kagandaang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil sa sarili. At laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Sapagkat wala po nagsasabing bawal ang umibig, bawal ang magkaroon ng peace of mind o peace of heart, bawal ang maging submissive, bawal ang maging mabuti o maging matapat, at bawal ang maging mabait. Wala po. Wala pong batas doon. Kaya dahil sa ang buhay mo na sa Holy Spirit, ito po ang manifestation sa atin, ang fruit of the Spirit. Ngayon, nakita natin, may works of the flesh, may fruit of the Spirit. Saan po tayo meron ngayon? Kung noong pang-umpisa, walang nabago sa iyo, dinadaya lang po natin ang ating sarili. At nadaya lang tayo sa ating aral na tayo ay saved na. Pero kung may fruit of the Spirit, yun po ang proof na tayo po ay saved na. Kasi merong transformed life at may fruit ng Holy Spirit. Pangatlo na dapat natin gawin, okay? Work out your salvation. Ulitin ko po, work out your salvation. Philippians 2:12. Kaya nga minanod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa nga, ngayon ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Sa English po, ang pagkagamit po doon ay work out your salvation. Word of God says, work out your salvation. May pagkakaiba po ang work out sa work for. Iba yung working out, iba yung working for. Ang sa atin po, na tumanggap na ng kaligtasan ay working out. Hindi po working for. Halimbawa, ganito. Ang isang bodybuilder o isang nagpalaki ng muscle, pag tinanong mo, saan ka pupunta? Magwa-workout ako. Tanong, may muscle. Kaya lang, hindi pa trim, hindi pa malaki kasi kailangang i-work out. Hindi nangangulugan na pag nag-workout, wala pa siyang muscle. At hindi nangangulugan pag ikaw ay nag-workout sa salvation mo, hindi ka pa saved. Saved ka na. But you have to make sure na ma-increase pananampalataya. Kaya ang pagkasabi doon, work out your salvation. Now, how we can work out? Ang workout, ang ibig sabihin ay walking in faith. Lumakad tayo sa pananampalataya. Christianity is not just about believing, but also living for Christ. Ayon sa Colossus 2:6. Pero tingnan muna natin ang Roma 1:17. Ulitin ko po, Christianity is not about believing, but also living for Christ. Sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay nahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. We started by faith, we continue in faith, and we will die in faith and by faith. Gaya ng nasusulat. Ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. So ito yung totoong ligtas.
they will continue to live in faith, started in faith, and they will die in faith. Kaya nga kung paano na inyong tinanggap sa Jesucristo na Panginoon, kayong gayon sa Kanya. So you receive Jesus Christ as Lord, so walk ye in Him. Lumakad kayo, nakasama siya. In other words, kung ano buhay ng ating Panginoon, yun ang magiging buhay mo. Because we are being transformed to the image and likeness of God's Son, the Lord Jesus Christ. Kaya one day, conform na ang ating image according to the image of His Son. Pangalawa, how you can work out your faith or work out your salvation by choosing what is right and living right. Ang free will po natin hindi nawala nang tayo po'y mas-save. Magpapatuloy po yan until the end of time. That free will must be used only for the glory of God. Kagaya po ng ating Panginoong Hesus na yung will niya, binagkaloob niya po sa ating Ama. At ang sabi niya, Father, not my will, but your wills be done. Na kung paano niya tinanggap sa Jesucristo na Panginoon, magsilakad kayong gayon natin is to walk according to the plan of God. So kaya ako sasabihin natin, okay lang ako kahit nasa kasalanan. Save naman ako mga kapatid. Malaking question, ulitin ko po kung ikaw nga ay saved or hindi. Pangatlo, fight the good fight of faith. 1 Timothy 6:12. Ang kalaban po natin ay hindi po si Satanas at ang kanyang mga wicked angels. Ang atin pong kalaban ay ang pagpapatuloy ng ating pananampalataya. Fight of faith. Makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. Manangang ka sa buhay na walang hanggan, na dito'y tinawag ka at ipinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. Sabi na Apostle Paul kay Timothy, Timothy, fight the good fight of faith. Bakit? Ang kalaban po kasi natin ay ang continuity sa faith. Hindi po natin kalaban ang diablo at ang mga demons. Okay? Sapagkat ang tanda ng isang tunay na mananampalataya sa Mark 16:17, magpapalayas ng demonyo. Pero ang kalaban po natin, if are we going to continue in faith till the end of life? Sabi na Apostle Pablo sa 2 Timothy 2:4-6, okay, ang makikipaglaban ay ginawa po ni Apostle Pablo. Sa buhay, maraming tukso, maraming pag-uusig, maraming panlulumo sa pananampalataya, marami po ang kamunduhan. Pero ang mga tunay na mananampalataya ay makikipaglaban laban sa mga iyon at magtatagumpay. Ito po, sabi ni Apostle Pablo, sapagkat ako'y iniaalay na. Apostle Paul is on the end or on the last part of his life. At ang sabi niya, ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo. I have kept the faith. Iningatan ko ang pananampalataya. Maliwanag mga kapatid, our battle is not against demons and Satan and his wicked angels. Our battle is about continuity in our faith. Fight the good fight of faith, kagaya ni Apostle Paul. 2 Timothy 4:6-8, sabi niya, buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong ng katwiran. Bakit? Kasi nakipaglaban siya sa battle of life, sa battle of faith. Kaya tatanggap siya ng crown of righteousness na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na iyon. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga nanghahangad sa kanyang pagpapakita. Mga kapatid, tayo po ay mananatili sa pananampalataya. Ngayon, ngunit mayroon akong laban sa iyo na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. Ito po ang sabi ng Panginoon sa mga Kristiyano na nasa Epeso. Sapagkat yung kanilang pagmamahal kay Lord ay unti-unti pong kumukupas. Kaya sabi niya,
mayroon akong laban sa iyo. Okay, na iyong iniwan ang unang pag-ibig. Ano po bang unang pag-ibig? It's the love for God. It's the love for Jesus. Kaya alalahanin mo kung saan ka nahulog at magsisi ka at gawin mo ito. Sino po kausap ni Jesus? Ang mga Kristiyano saan? Sa Epeso. Ang mga iyo'y mga unang gawa o kung hindi ay paririyan ako sa iyo at alisin ko ang iyong kandilero sa kanyang kinalalagyan maliban na magsisika. Jesus is talking to the church at Ephesus. At ang sabi, iniwan mo na ang iyong unang pag-ibig. Wala po tayong ibang unang pag-ibig kundi ang Panginoon lamang. So napakalaga po na tayo ay in love kay Lord, nananatiling in love at mamamatay na in love sa Panginoon. Ngunit ito'y nasa iyo na iyong kinapupuotan ng mga gawa ng mga Nicolaita na kinapupuotan ko naman. Sabi ni Lord, napupuot kayo sa ginagawa ng mga Nicolaitans at kinapupuotan ko yun. Yun nga lang, orthodox kayo in your teachings. However, wala naman ang inyong puso sa akin. Mga kapatid, ang utos ng Panginoon, thou shalt love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your strength. Pwedeng orthodox ang ating teachings, pero ang ating puso ay malayo na sa ating Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, ay dadating siya para kunin ang ating ilawan. Mga kapatid, He's talking to the whole, to the body, to the church. But it is to us individually. Kaya verse 7, sabi rito, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay sa kung pakakanin ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. So mahalaga po mga kapatid, na mahal natin si Lord, siyang ating first love, at tayo po ay nasa pananampalataya. Pangapat, patatagin natin ang ating pananampalataya. Sa Aklat ng Gawa, Kapitulo 2, 42, 46, ay nandoon po yung mga paraan na tayo po ay magiging matatag sa buhay. Anong kultura po yon? Ang mag-aral ng mga doktrina o mga aral ng apostles, sapagkat marami pong mga aral ngayon at ang ibang mga aral dineclare ng heretic pero niyayakap pa rin ng mga ilang mga tao. Nakakalungkot po. Alamin natin anong tama't mali, alamin natin kung ano na dineclare na heretic at doon po tayo sa pawang katotohanan lamang. So, learning from the apostles' doctrine. Pangalawa, a fellowship with brethren. Ang una nating barkada ngayon at mga kaibigan na siyempre natural, mababago. Pero hindi mawawala yung ating fellowship o yung pakikipagkaibigan sa non-believer. Pero yung fellowship na natin ngayon, yung mahigpit na pakikipagkaibigan, ay sa kapwa mananampalataya para mapanatili natin ang init ng apoy ng pananampalataya. Gayon din ang pagpipira-piraso ng tinapay o breaking of breads. Gayon din po ang panalangin, ang isang panalangin at sama-sama ang pananalangin na ginagawa po ito sa loob ng simbahan. Huwag pong kalimutan ang mga bagay na ito. Ang mga kultura pong ito ay makatutulong sa atin upang hindi lang manampalataya, kundi gawin natin ang mga bagay na makapagpapalago sa atin sa pananampalataya. Ang problema po kasing iba, pag sinabi mo mag-read ng word, mag-devotion o matin ng church service, feeling nila sila po ay ikinukulong. Mga kapatid, hindi po. Inilalagay lang tayo sa tamang lugar. Sapagkat lumalagay po tayo sa isang lalagyan na mayroong safe and protection. Naalala ko, sabi ng Panginoong Hesus, mayroon pa akong ibang tupa at wala pa sa kulungan ito, kaya dadalin ko sila. Mga kapatid, dapat meron po tayong di sinasabing parameter. Kasi kung tayo po'y magiging malaya, wala kang leader kung ano ang gusto mo. Ito po ang pinakamadali para masila ng dyablo. So kailangan po natin ang fellowship, kailangan natin ng Bible reading, kailangan ng devotion, kailangan natin pag-aralan ano ang aral ng mga apostol, etc., etc. Okay, panlima, magabayan po tayo ng banal na Espiritu. At samahan po tayo ng Holy Spirit. Sa Roma 8:1, Roma 8:9 at 11, hanggang 11, ganito po nakasulat.
Ngayon ngay wala nang anumang hatol sa na kay Kristo Jesus. Maliwanag, sabi po ng banal na kasulatan, wala nang hatol sa kanino mang na kay Kristo Jesus. Kaya lamang pong iba, pinutuldokan na doon. Sa English, mababasa po natin, therefore there is now no condemnation for those which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. There is a continuous walking after na tayo po ay maligtas o makakilala sa Panginoon. Hindi po tayo titigil, o kilala ko na si Lord na kay Lord na ako. Ano ngayon? Kung wala namang paglakad sa Espiritu Santo, ang ating pong buhay ay nanganganib na masila po ng dyablo at tumigil sa pananampalataya. Ang paglakad sa Espiritu, ang pagpapatuloy na tayo ay nasa tunay na pananampalataya. Okay, verse 9 to 11, chapter 8 din naman. Datapot kayo wala sa laman, kundi nasa Espiritu. Na-transform na tayo at na-transfer din from flesh to the Spirit. At dahil sa tayo na sa Spirit na, ang Espiritu ang tumatahan sa atin. Datapot, sabi ni Pablo, kung ang Espiritu ng Diyos ay wala sa kanino man na kay Kristo, siya hindi sa Kanya. Sapagkat ang palatandaan na tayo na kay Kristo ay hindi ang kabaitan, hindi ang kabutihan, hindi ang pagsunod sa utos o 10 kautusan, kundi tayo po ay mayroong Holy Spirit. Okay, at kung si Kristo ay nasa inyo, bagamat ang katawan lupa po natin ay patay dahil sa kasalanan, ang Espiritu natin ay buhay because of the righteousness na nangyari at galing sa ating Panginoon. Ito epekto nun sa ating katawan, if there is the Holy Spirit inside you. Verse 11, ngunit kung ang Espiritu na yaong bumuhay na maguli kay Jesus ay tumira sa inyo. Ang bumuhay na maguli kay Kristo Jesus sa mga patay ay magbibigay buhay naman sa inyong mga katawang may kamatayan. In this body of the flesh, mga kapatid, ang Holy Spirit kung nasa atin, He will quicken our mortal body. So we can obey and we can walk in faith because of what? Because of what? Because of the Holy Spirit sa atin. Mga kapatid, sa Efeso 1:13 at 14, ang tanda na tayo po ay nasa pananampalataya ay ang pagtatatak sa atin ng Holy Spirit. At ang Holy Spirit na ating tatak ay nandun din ang presence ng Holy Spirit sa atin na tayo ginagabayan, na tayo rin naman pag nagkakamali ay nakakaranas ng conviction, na tayo rin naman ay lumalakad from faith to faith and being transformed from glory to glory. In other words, yung ating pananampalataya noon, mas malago na tayo ngayon. Maaring noon, pabuwal-buwal tayo sa pananampalataya, sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Ngayon, matatag at matibay na po tayo. We are being transformed from glory to glory to the image and likeness of His Son, the Lord Jesus Christ. Mga kapatid, as a conclusion, being in Christ is not just a word. Ang pagiging na kay Kristo, hindi lang salita na ikaw ay na kay Kristo. Ang pananampalataya ay passive word, ay hindi po passive word, kundi active word. At ang sino man nagkiklaim na once saved, always saved, ay dapat magpakita ng pagpapatuloy sa pananampalataya at sa mga bagay na akin pong naipresenta. Sapagkat kung sasabihin natin tayo saved, pero di ka naman lumalakad sa pananampalataya, hindi ka naman sumusunod sa Espiritu Santo, hindi po ito ang tunay na kaligtasan. Okay? Ang tunay pong osas o once saved, always saved, ay nagpapatuloy sa pananampalataya. We are living by faith because that is the reality and the truth of once saved, always saved. Kaya kung tatanungin niyo po ako, ang kaligtasan ba'y nawawala? Hindi po. Si Kristo po ang ating kaligtasan. Ang mananampalataya na pinag-usapan po natin noong nakaraang Lunes, siya ang pwedeng mawala. Kaya't papagtibayin ang pananampalataya,
upang tunay po na tayo ay once saved, always saved. At tanong dito, meron po ako kilala na sabi mananampalataya siya pero ka, hindi siya nakita ng hindi na bago kasi umiinom pa siya ng alak, bihira ng sumamba, kung magustahan lang, ligtas po ba? Yun, yung ganon. From Canoza, Okay. Pele. Bati ko muna po sa ating mga nasa comment ay magandang gabi po sa inyong lahat. Yung tanong ay ang sabi ay na-save pero walang pagbabago, walang nakita. Pero siya magiging isa tong malaking katanungan. Kung talagang siya ay mayroong salvation experience. Dahil ang 2 Corinthians 5:17 ang sabi doon, if any man is in Christ, he is a new creation. So ang sinasabi natin ay ganito, magkakaroon ng turnaround sa kanyang buhay. Sapagkat bahagi ng salvation, yung mag-repent sa kasalanan. Ngayon, kung wala talagang nabago, kasi tayo nakatingin lang doon sa tao at tinitingnan natin yung kanyang panlabas, pwedeng maging questionable yung kanyang kaligtasan. However, doon naman sa tao na nagsasabing ligtas siya o nakaranas siya ng salvation, pero hindi naman nabago, unang-una, maging question itong ating pag-aaral, pwede nating paabot itong ating lesson para magising siya sa katotohanan. Baka nga hindi saved. Pangalawa, kung siya naman ay talagang saved, baka dala ng kahinaan o pagkaalipin o addiction. Halimbawa, ang nabanggit dyan ay pag-inom. Nakaka-addict kasi yung ating mga bisyo. Okay? Pero kung siya naman ay nagkakaranas ng conviction, Bro Rasha, ang isa sa mahalaga sa taong saved ay pag nagkakasala o nagkakamali, nagkakaroon siya ng conviction from the Holy Spirit. Ngayon, pagkatapos mo ma-convict, magre-repent ka. Pag nag-repent ka, aayusin mo buhay mo. Kung yung tao, walang repentance, walang conviction, I could declare talagang hindi siya na-saved. Pero kung nako-convict naman siya, hindi lang pa niya mapagtagumpayan kasi yung pagbabago hindi lang naman yung pag-inom ng alak eh. Ang nabanggit kasi diyan ay pag-inom ng alak. Baka yung ibang bahagi ng kanyang buhay ay nabago na, though ito yung pinaka-weakest area ng kanyang life na kailangan niyang i-work out para mapagtagumpayan at makalakad siya sa pananampalataya. So ang sagot ko doon ay posibleng hindi talaga na-save. Pangalawa, na-save pero under siya ng addiction ng alcohol. Ang kailangan niya by that time ay deliverance ministry. At higit sa lahat, hindi nawawala ang kanyang conviction kung siya nagkakamali o nagkakawad sa ating Panginoon. Ito bro, a quick question nang galing sa akin bro. Meron kasi above bro, parang ang nirarason nila yung kasama daw ni Jesus doon sa krus na parang yun nga, parang ligtas pa din. Parang confirm talaga na ligtas pero makasalanan. Parang ako lang din yan kahit umiinom ako, makasalanan ako. Pero Okay. I feel that ligtas ako. Paano yung ganun bro na lagi nilang parang ginagamit yung event na yon? Okay. Excuse na lang yon, Bro Rasha. In the first place, excuse na lang yon para yung kanyang ginagawang mali, may justify. Pero naalala natin ang sabi nung kriminal na nasa kanan ni Lord, Lord, Sir, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Ni-recognize nung nasa kanan niya na kriminal na siya ay Lord. Nang ibig sabihin ng Lord, Master, Ruler, Owner, Controller. Kaya ang premise kasi ng salvation ay if you confess that Jesus is Lord, and believe that He resurrected from the dead, you will be saved. Kaya na-save yung criminal na yon kasi ni-recognize si Jesus as Lord. Naalala ko, sabi ni Lord, hindi lahat na tumatawag sa aking Lord, Lord, papasok sa kaharian ng Diyos. Hindi yung lamang sumusunod
sa kalooban ng aking ama. Ano ba kalooban ng kanyang ama? Yung sampalatayanan, yung kanyang isinugo, ang Panginoong Hesukristo. Pinanampalatayanan ito nung kriminal na nasa kanan ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat yung pagsasabi niyang, Sir, Lord, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Yung ma-recognize na si Jesus ay may kaharian, nire-recognize niya na si Jesus ay Lord. Kaya na-save yung criminal because he recognized Jesus as Lord. And when you say Lord, He is owner, controller, ruler, and master of your life. Hindi na nga lang kasi nakababa yung criminal doon sa cross kasi he was sentenced to death. Pero kung yun talagang makabababa pa, doon natin makikita, he will become a follower of Jesus. Ang kanyang opportunity, salamat sa Panginoon, doon sa cross, when he recognized Jesus as Lord and as kingdom. Question dito kay Aladen Gregorio. Good evening, Bishop. Tanong ko lang, sabi po ninyo, kailangan lagi tayong sumampalataya dahil baka masilo pa ng kaaway ang kaluluwa. Ang isang ligtas ba nasisilo pa ng kaaway para mawala ang kaligtasan niya? Okay. Advantage mo na ikaw ay saved. Pero hindi nangangahulugan na ikaw ay saved, hindi ka na mag-grow up sa knowledge. Halimbawa, 1 Timothy 4:1, in the last days, some shall depart from faith, taking heed or listening to the doctrine of demons. So, saved ka, ang problema, hindi ka naman nag-grow up sa kaalaman patungkol sa mga aral lang sa Diyos. Nag-iisa ka, hindi ka na pumunta sa gawain ng Panginoon. Yung sinabi ko kanina, yung bagong kultura na learning from the apostles' doctrine, fellowship with the fellow believers, okay, prayer, and then yung mga bagay na yon kailangan natin sa pananampalataya. Kaya nga sabi ni 2 Peter 1:5-8, idagdag nyo sa inyong pananampalataya ang kabutihan or mabuting asal. Sa mabuting asal, ang kaalaman. So napakalaga na mag-increase tayo ng knowledge kasi tandaan natin, ignorance is not an excuse. Kaya we have to grow up in knowledge. Kasi ang ignorance, mas malamang maligaw ka kasi wala kang alam. Kung magpapatuloy tayo sa paglago sa kaalaman, mahihirapan tayong mailigaw ng dyablo at ng mga demonic teachings na sa panahon na ito ay nandyan lang sa tabi-tabi na pinangangaral ng iba't ibang mangangaral sa FB page. Okay? Kaya yung ikaw ay saved, malaki na yung advantage because meron ka ng Holy Spirit na mag-guide at maglilid sa iyo. However, kailangan lumago tayo sa knowledge for you to know what is right, what is wrong, what is evil, and what is righteous. So add to your faith, virtue, and to virtue, knowledge. Paano po yung mga mananampalataya na mang-iinom pa din? Dahil ang katiran po ay panlinis daw ng katawan ang alcohol sa katawan. Kaya nagpatuloy pa din po siya. Alam mo, sa totoo lang, gusto nila yun eh. Ginagawa na lang nila na excuse na panlinis ng katawan. Alam natin, iba yung alak noon sa alak ngayon. Ang alak ngayon, sekar, alcohol. Yung alak noon, oinos, may percentage na alcohol pero mababa. Ngayon, ang ginagawa kasi ng iba, hindi naman talaga panlinis ng katawan eh. Kundi talagang inuman, laklakan. Kaya pagka merong ganon, questionable na uli ang kanyang kalagod ng buhay. Halimbawa, nung araw ako naman nainom. Tapos, nakapagsasalita, nakapagmumura. Nung ako'y makakilala kay Lord, hindi na ako nainom, hindi na ako nag-take ng cigarettes kasi ang katawan natin ay templo ng Diyos. Dudumihan mo ba, sisirain mo yung katawan mo? Tapos, hindi na rin ako nagsasalita ng pagtutungayaw o pagmumura. Alam niyo kung bakit? Sapagkat nasa loob ko na ang banal na Espiritu na siyang gumagabay sa akin para sa paglakad sa katuwiran. Nung mabasa ko na ang mapagtungayaw, hindi papasok sa kaharian ng Diyos, suddenly, nawala sa akin ang pagtutungayaw o ang pagmumura. Kaya kung may magsasabing, hindi naman kaya ginawa rin ito ni Lord, panghugas ng katawan, ano na lang yon,
na talagang maranasan ang tunay. Amelia Okada, good evening po, Bishop. Good evening po. Okay. Alfred Danding, sabi niya, tama, hindi ang kaligtasan ang nawawala, kundi yung nananampalataya. Dito din kay Joseph Militar, sabi niya, paano po yung mga Christian na kontento na sila, naligtas sila, at pupunta na ng langit, pero di nagpapakalalim sa buhay pananampalataya? O ganito, kung di naman sila nagpapakalalim, mananatili silang mababaw. Okay, ang kaligtasan naman kasi ay hindi dahil sa malalim na kaalaman at hindi rin sa mababaw na kaalaman. Ang pananampalataya ay biyaya ng Panginoon na ibinigay sa atin through faith. Yun nga lang, parang ganito. Ayaw mo mag-aral, o edi sige, magiging tambay ka na lang. Iba yung nakapagtapos sa pag-aaral, magkakaroon ka pa ng malaking kita. So parang ganito, sa pananampalataya, kung ayaw mo namang lumago, ligtas ka pa rin. However, basta yung paglakad mo ay lakad ng katwiran ng ating Panginoon. Nagsimula ako sa pagtuturo sa bata hanggang sa mga kabataan, hanggang sa mga may edad. At hanggang ngayon na ilagay na sa pwesto ng Panginoon sa paglilingkod sa iglesia o sa pagtuturo sa maraming kalipunan ng mga tao. Kung hindi ka lalago, hanggang dyan ka na lang. Mag-isa ka lang. Pero kung gusto mong mapagamit ang buhay mo sa Panginoon, kailangan nating lumago, kailangan nating magpakalalim para tayo ay magamit ng ating Panginoon. Okay. Ano pa tayo ng question? Ayan. Yung hindi pa save, nakukonvict din, ibig pag nagkasala, ibig sabihin ligtas din siya? Hindi ko makuha, bro, yung tanong mo, okay, bro, ha? Sige, ganito lang. Siguro sagutin natin. Yung hindi pa save, nako-convict. Hindi yun nako-convict kasi ang conviction doon lamang sa mga save kasi ang mga save ang may tatak at may Holy Spirit. Kung wala kang Holy Spirit, wala kang conviction. Possibly, dahil nakikita niya kung ano ang tama at mali, nagkakaroon siya ng pagkaalam sa tama at mali. Hindi siya nako-convict kasi ang isa sa power ng Holy Spirit sa ating buhay, i-transform tayo. Ngayon, kung non-believer ka, wala ka pang salvation, nalalaman mo tama at mali, possibly kasi nalalaman niya at nababasa niya kung ano ang tama at mali. Kaya lang wala siyang conviction kasi ang conviction ay sa Holy Spirit at ang resulta ng conviction, repentance. At lahat ng yon nakatungo sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi dahil sa nalaman lang niya ang tama at mali, kundi dahil gusto niyang lumakad sa kalooban ng Panginoon. Ngayon, baka naman yung tao na yon, sabi niya, kala niya nako-convict lang, pero di siya saved. Baka naman saved na siya. Kasi kung walang conviction, ang pagkawalang conviction sa mga hindi pa saved, yung conviction sa mga saved lamang. Siguro magtatanong na lang ako kay Bishop kasi parang Bishop parang naglalaban dito yung ano ba, yung ligtas ka na pero nagkakasala ka pa din. Tapos isa din na ligtas na daw sila dahil hindi na sila nagkakasala. Ngayon, ang isang ligtas na nagkakasala pa din, yung tumututol dito na ligtas daw sila kasi yung 'di ba parang ang kasalanan kasi yan yung parang para makapunta ka sa parang way to hell ba, parang ganun yung ano. So ang isa naman, itong ligtas na hindi nagkakasala, sinasabi din ng iba na walang taong walang kasalanan. So, parang nag-aanuhan sila, naghihilahan sila. Ano ba talaga? Paano ba talaga yung taong isang ligtas talaga na parang legit? Okay, ganito, pareho silang may point. Okay, kaya lang, ilagay natin sa balanse. Sinasabi ng banal na kasulatan na 1 John 3:6, ay nilagyan na tayo ng
binhi ng Panginoon sapagkat ang sino mang nasa sa Kanya ay hindi nagkakasala, hindi na nagkakasala. Okay? At hindi nakakita sa Kanya, kaya hindi na magkakasala. Pero binanggit din naman sa 1 John 1:9 to 1 na kung kayo'y magkasala, okay, mas maganda yung 2:1 eh. Isinusulat ko ito sa inyo upang inyong malaman, upang kayo hindi magkasala. Kung kayo man ay magkasala, meron tagapamagitan ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya kung sasabihin mo raw na hindi ka nagkakasala, which is reality naman ng life na kahit na kay Kristo ka, kahit save ka na, dahil sa ating mga kahinaan, intentional or unintentional, pwede kang magkamali o magkasala. Kaya merong 1 John 1:9 para i-confess mo ito, para malinis ka uli sa iyong mga kasalanan. Lilinis ka uli as if zero. Wala talagang record of sin na makikita sa buhay mo. Pero tayo tinawag sa lakad ng katuwiran at kabanalan. Hindi naman como mayroong 1 John 1:9 at 2:1, hindi na tayo lalakad sa katuwiran at kabanalan. Extreme naman yung sobrang hindi na magkakasala. Okay? Yung sinabi doon, hindi na nagkakasala, present tense yun eh. Pag sinabi natin, hindi na magkakasala, perfect na yun eh. Na hindi lang present, kundi ang future. Ang reality ng life, nakakakumit tayo ng mali. Halimbawa, sabi ni Lord, ang mag-isip sa kanyang kapwa o tumingin sa babae na may kahalayan, nagkakasala na ng pangangalo niya. Ang magsabi ng ulol sa kanyang kapwa ay nagkakasala na ng murder. So, dahil sa isip pa lang, pwede ka nang magkasala. Tanong, sino sa atin ang hindi nakakaisip ng mali o nagkakasala sa isip? Wala. Parang ganito, hindi mo maiwasan ng ibon na dumaan sa iyong ulo, sa tapat ng ulo mo. Pero maiwasan mo na ang ibon magpugad sa iyong ulo. So ang design ni Lord sa atin, hindi na magkakasala. Pero kung magkasala, meron tayong tagapamagitan. Parehong may point, parehong may extreme. Kasi yung isa, pag sinabi mong magkakasala, pwede naman, magkakasala naman pala, kaya okay lang. Yung isa naman, hindi na magkakasala, extreme din yon. Kasi sabi ng 1 John 1:8, kung sasabihin mong di ka nagkakasala, sinungaling ka. So anong gagawin natin? Pag nagkamali, sa isip, sa salita at sa gawa, confess your sins and God will cleanse and forgive us from all our unrighteousness. Siguro, last statement, Bishop. Mga kapatid, atin pong nailatag ngayong gabi na ang kaligtasan ay hindi po nawawala. Pero yung taong may kaligtasan, pwede pong siya ang mawala dahil iniiwan ang pananampalataya. Napakahalaga po na tayo nagpapatuloy from faith to faith, from beginning to end, walk in faith. At maipakita po natin ang binagong buhay na bunga ng pagkakaligtas. Magpatuloy po tayo hanggang sa dumating ang ating Panginoon. Magandang gabi po. Pagpalain po tayo ng ating Panginoong Diyos at ating Panginoong Jesucristo. God bless you all po. God bless you all.